We seek the blesser, not the blessing. And we don't just seek the Lord. We share the Lord, our encounter with the Lord, because we love Him and we are proud to be associated with Him. We are proud to be called a Christian. We are proud of the encounter that we had with Jesus. We are proud of Jesus Himself. Ang topic natin ngayon, ito, Gina G. Gina G, alam to ng mga, ito ay term na kinoy ng mga millennials at ng mga Generation Z. Gina G. Okay, tuloy natin yung pag-aaral nitong conversion ni Paul. Okay, so basahin natin from here, ha. Okay. Mag-start tayo sa verse 17, ha. If you have your Bibles with you, read with me. Okay? Acts chapter 9 verse 17. I'm reading from the New Testament Pinoy version because I really like the rendition here. Verse 17. So, pumunta si Ananias, yan may so, ha. So, di ba kasi sabi ni Lord, ito pinag-aralan natin nung last episode, no. Ako mismo ang magpapakita sa kanya kung paano siya maghihirap para sa akin, sabi ni Lord. Okay, so kasama po talaga yun, no? So kung magtitiis po tayo para kay Lord, ganun talaga. Alam niyo sa buhay, lahat naman ng bagay nagtitiis tayo eh. Di magtiis na tayo para kay Lord, di ba? Kaysa na magtitiis tayo para sa wala lang, di ba? So, verse 17. So, pumunta si Ananias. Yan, so hindi na siya nakipag-argue kay Lord. Basta nung sinabi ni Lord, yun na. Okay, so pumunta si Ananias sa bahay kung saan nag-i-stay si Saul. Pinatong ni Ananias ang mga kamay niya. So dalawang kamay pinatong niya. Pinatong ni Ananias ang mga kamay niya kay Saul at sinabi, kapatid na Saul, ang ganda. You have to appreciate this gesture. Kapatid na Saul. Hindi pa naman convert talaga si Saul dito, pero tinawag niya ng kapatid. Okay, so kapatid na Saul. Kapatid na Saul. Yan. Ang Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo nung papunta ka rito, siya ang nagpadala sa akin para makita ka ulit at mapuno ka ng Holy Spirit. Nakakakilabot tong moment na to, no? Isipin niyo, hindi naman first time nilang magkita, pero alam ni Ananias yung vision ni Paul, kung anong ni Saul, kung anong nangyari. Isipin niyo, di ba? So parang halimbawa na naginip ka, hindi mo naman kinikwento kahit kanino, tapos sinabi nung first time mo lang ma-meet, sinabi niya kung ano yung panaginip mo. Nakakilabot to, di ba? Ang ganda nitong moment na to. Tapos, so, yun, sabi niya, naalala ko yung kwento ko to sa inyo dati, naalala ko yung nangyari sa tatay ko sa Surigao. So, sa Cebu actually nangyari. Papunta siyang Surigao, tapos merong ang connecting niya, trip sa Cebu. Doon siya supercut ba tawag doon? Basta ganun. Okay, so pagdating niya sa Cebu, wala na siyang money. Sakto na lang pamasahe papuntang Surigao. So sabi niya doon sa taxi, kailangan ko ng taxi driver na born again, sa nakapila. Sino born again? Taas ng kamay. Sa'yo ako sasakay, pwede. Tapos ihatid mo ako sa pinakamalapit na church dito. Kasi gusto ko born again para hindi ako dudugasin. So ganun. So tapos, di ganun. So hinatid nga siya doon sa isang church doon. Pagdating doon, hinintay niya yung senior pastor. Paglabas ng senior pastor, nagpakilala siya, tapos ang sabi sa kanya, kayo po yung sinabi ni Lord kanina na darating. Isipin niyo yun. Kayo po yung sinabi ni Lord kanina na darating. Tapos nagpakita siya ng ID. Pagkakita doon sa ID, pangalan ng church namin, Christ Cares Worship Sanctuary, sabi sa kanya, oh, senior pastor mo. Joel Herrera ang senior pastor namin. Oh, kakilala ko to. Ayun, sa Bethel Bible College. So yun. So tama. Tapos mag-relax lang po kayo dito. Nagpabili ako ng beddings para sa inyo. Dito na po kayo mag-sleep. Bukas na kayo bumiyahe kasi wala nang biyahe. Tapos mamayang gabi po, meron kaming fellowship. Kayo po ang mag-speak. Intindi. So isipin niyo yun. So mas lalo na to kay Paul. Ganun, okay? So Saul, yung yung vision mo, si Jesus nagpakita sa iyo, siya rin yung nagpapunta sa akin dito. Hindi, di ba? Nakaka-amaze tong moment na to. Sinabi niya kay Saul, yung vision ni Saul, na first time niya ma-meet si Saul, no? Sabi niya, kapatid na Saul, ang Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo na papunta ka rito, siya ang nagpadala sa akin para makita ka ulit at mapuno ka ng Holy Spirit. Actually,
Yan po dapat yung proseso. Makakita ka ulit at mapuno ka ng Holy Spirit. Tingnan nyo to on the third day to okay? So, biglang may nalaglag na parang mga kaliskis, scales, kaliskis galing sa mga mata ni Saul at nakakita siya ulit. Tumayo siya, binaptize. Pagkatapos niya kumain, bumalik ang lakas niya. Yung scales, yung mata, actually hindi lang to physical, symbolic din to kasi yung takip, 'di ba, nabulagan na si Saul ng kanyang zeal para sa scriptures, para sa law, tapos nalaglag na eto yung kasabay nitong paglaglag ng mga scales sa physical eyes niya, ay yung paglaglag din ng pagkabukas ng spiritual eyes niya na si Jesus pala yun. Tama yung sinabi ni Jesus na na naparito ako, na I came here to fulfill the law. Okay? So, yung iba akala nila to enforce the law. To fulfill the law. Okay? Na yung pinaglalaban ni Saul na law, yung pinagtatanggol niya na law at nilalaban niya na patayan na law, no? So, si Jesus pala ang katuparan ng lahat ng yun. Ay, grabe. Tapos, nagpabaptize siya. Okay? So, ibig sabihin po ng baptism kasi this is your public declaration. So, pag naniniwala ka po kay Jesus, hindi pwedeng ikaw lang ang nakakaalam. Ulitin ko, hindi pwedeng ikaw lang ang nakakaalam at hindi pwedeng walang label. Ulitin ko hindi pwedeng walang label. Yung water baptism, that seals the deal. That is you saying, I have decided to follow Jesus, no turning back. My life belongs to Jesus now. And everybody who is seeing this and everybody who'll get to know this, okay? So, I'm now drawing the line. I'm now on Jesus' side. That is what water baptism is. It's a public declaration, okay? So, hindi pwedeng walang label. Okay? So, sa relationship natin kay Lord, hindi pwedeng walang label. At lalo na sa mga romantic relationship dyan, hindi pwedeng walang direction at hindi pwedeng walang label. Isipin nyo, sa Senado nga pinag-uusapan yung label ng CR, di ba? Pinagtatalunan yung label ng CR. Tapos ikaw, prinsesa ka ng Diyos, papayag kang walang label? Ibig ba sabihin para sa'yo, mas importante pa yung banyo kaysa sa'yo, di ba? Yung banyo may label, ikaw wala, di ba? Ano ba yan, di ba? So, hindi pwede. Okay, kailangan may label. Kapag naniniwala kay Jesus, hindi pwedeng ikaw lang ang nakakaalam. Totoo yan, okay? So, yun yung essence ng water baptism. Hindi pwede. Yun din yung essence ng parable of the talents. Akala ng iba, nagagalit lang yung master dun sa servant na binaon niya yung puhunan niya, binaon niya sa lupa. Tapos pagbalik ng master, nilabas lang niya. Tapos walang nangyari. Sabi ng master niya, ba't hindi mo man lang nilagay sa bangko? Ibig sabihin nun, walang nakaalam habang wala ako. Habang wala ako, walang nakaalam na servant kita. Tinago mo. Kasi ang tinago niya nung wala yung master, hindi lang yung pera ng master. Ang tinago niya yung identity niya. Marami po sa ating ganyan nakakalungkot. Nakakalungkot, meron akong na-meet na may isang instance, sabi ko doon sa sa kasama ko sa ministry, sabi ko kasi boss tong taong to, sabi ko sa kanya, "Uy, kinukumusta po kayo ni Kwan?" Okay, kasi ganyan katrabaho niya kayo. Tapos kasi po ito ganyan. Tapos Christian din po yan, ganyan, kinukumusta po kayo. Nung nalaman niyang katrabaho ko kayo, natuwa siya, kumusta daw po sa inyo kasi magkatrabaho din kayo. Okay? So, sabi nitong kausap ko, itong senior na taong kausap ko, sabi niya, si Kwan? Christian yun? Isipin niyo yun ang reaction niya. Sabi niya, Christian yun? Tapos sabi ko, opo, ano yun, ganyan. Sinabi ko yung mga ministry niya, yung ginagawa niya sa church. Tapos sabi niya, tapos yung mukha niya, parang shock siya na Christian. Tapos sabi ko, bakit po? Sabi niya, tapos doon lang niya na-realize na parang mali yung pagkatanong niya, di ba? Tapos sabi niya, hindi, wala naman, okay. Sabi mo, okay lang ako. Kumusta rin? Hindi pwedeng naka-private setting, okay? Hindi pwede pong, ayan, tama sabi ni Eugene, hindi pwedeng naka-private setting, hindi ka pwedeng secret agent dito. Walang secret agent na Christian. Ano ka, spy? Walang spy dito eh. Hindi ito ang tawag doon, anong laro yun? Mafia, hindi ito mafia. Kaya yun po yung essence talaga ng water baptism. Ibig sabihin, pag sumunod ka kay Jesus, make it public. You have to make it public. You have to make a declaration. Kaya yung sinasabi ng iba, bakit yung
yung nandun sa cross sa tabi ni Jesus, hindi na naman siya na water baptize. Sabi ni Jesus, kailangan mabautismuhan para maligtas. Hindi naman siya na baptize. O bakit siya naligtas? Kasi nga, yung essence ng water baptism, ginawa rin niya eh. Ano yung ginawa niya? Sabi niya, dineclare niya in public yung faith niya kay Jesus, 'di ba? Tayo ang katumbas sa atin 'yan dahil wala tayong access sa sa water madalas yung sinner's prayer. Okay? So, pero dapat mag-water baptism po kasi yun ang inutos talaga no? Yung sinner's prayer talaga hindi ko maintindihan ba't sinasabi ng iba pag nag-sinner's prayer ka ligtas ka na forever. Starting point lang yun eh. Wala kang makikita sa Bible na may sinner's prayer sila Peter, 'di ba? Walang ginawang altar call sila Peter na dito kayong lahat tapos magpe-pray tayo, sundan niyo ako, Jesus, tinatanggap kita. Walang ganoon eh, 'di ba? Ang pagtanggap sa kanila daily, talaga daily. Sumusunod ka daily. Okay? So yan po talaga yung pagtanggap kay Lord daily. Si Zacchaeus, ang pagtanggap niya kay Lord total turnaround eh. Public declaration tsaka total turnaround nung sinabi niyang nung tinanggap niya si Lord sa bahay niya tapos sabi niya, Lord, magbabago na ako. Yun ang totoong pagtanggap. Lord, magbabago na ako. Ibabalik ko yung mga ninakaw ko tapos yung mga mahihirap bibigay ko yung kayamanan ko sa kalahati ng kayamanan ko, bibigay ko sa mahihirap. Yung mga dinaya ko ibabalik ko 4 na beses. Yun ang totoong pagtanggap. Hindi sasabihin, hindi, tinanggap ko na si Lord. Ako yung na-born again nung April 23, 1990. Yan talaga ang aking spiritual birth. Tinanggap ko, bakit spiritual birth? Kasi tinanggap ko si Lord sa isang sinner's prayer na Lord, binubuksan ko ang puso ko, lumapit ka. Maganda naman yun. Pero hindi doon natatapos yun na, ayun, tapos na, save na ako kahit na anong gawin kong trip sa buhay because I have the righteousness of Christ. Ba't ganyan pa rin yung ugali mo? Syempre, hindi na kailangan yun because I have the righteousness of Christ at tinanggap ko na si Jesus, save na ako kahit na anong gawin ko, kahit magwalwal ako. Hindi ko ganun ho yun. Okay? Ang ganda eh. Tuwan-tuwa ako kay Saul. Okay? Pagkatapos niyang kumain, bumalik ang lakas niya. Okay? So, ibig sabihin ho, dapat balance yung spiritual tsaka physical. Okay? Kumain din kayo. Matulog din kayo. Kumain din kayo. Kailangan po yan. Okay? So, tapos, eto na. Nagstay siya ng ilang araw kasama ang mga disciples sa Damascus. Pag sinabi po dito sa Book of Acts, dito po may distinction po Pag sinabi po ng Book of Acts na disciples, ibig po sabihin mga believers 'yan. Okay? Mga believers, mga bagong converts, basta mga believers, kasama diyan sila Barnabas, sila yung namatay si Stephen, kasama diyan. Yan, mga disciples. Yung immediate po na dinisciple ni Jesus, okay? So yung mga actual po na nakasama ni Jesus, no, yung particularly the 12, no, kaya lang wala na si Judas, no. Yung 11, 12 kasama si Matias, ang tawag sa kanila hindi disciple. Pagdating sa Acts, hindi disciple, tawag sa kanila apostles. Okay, kaya ako po sa tingin ko hindi dapat ginagamit yung title na apostle ngayon. Okay? So halimbawa ako, magpapatawag ako Apostle Router. Tingin ko lang na personal lang naman, wala man to kinalaman sa salvation nyo. Kung yung leader ninyo Apostle, wala akong personal beef doon. Pero kasi sa Book of Acts, sinabi na yung may distinction na kapag sila Peter si Peter, James, John, yan sila, no, sila Thomas, pag tungkol sa kanila, ang tawag sa kanila lagi apostles. Tapos lahat ng believers ang tawag disciples. Okay? Nagstay siya ng ilang araw kasama ang mga disciples sa Damascus. Okay? Verse 20 ng chapter 9, pumunta agad. Pagkatapos ng ilang araw lang. Pagkatapos ng ilang araw. Okay, verse 19 and 20 ng Acts chapter 9. Nagstay siya ng ilang araw kasama ang mga disciples sa Damascus. Okay? Pumunta agad. So yung disciples na yan, huwag kayo ma-confuse. Wala dyan sila Peter, wala dyan sila James, wala dyan sila John. Okay, mga believers yan. Okay? So, tapos kasi mga apostles nasa Jerusalem sila. Okay, so nagstay siya ng ilang araw kasama ang mga disciples sa Damascus. Pumunta agad si Saul sa synagogue para i-preach
na si Jesus, ang Son of God, ang anak ng Diyos. Okay? Tingnan nyo yung sinasabi ko sa verse 26 hanggang 27, okay? Pagdating ni Saul sa Jerusalem, sinubukan niyang sumama sa mga disciples. Kaso takot silang lahat sa kanya. Sabi ko sa inyo no Friday, notorious si Saul, okay? Takot silang lahat sa kanya kasi hindi sila naniniwala na disciple na siya. Pero tinulungan siya ni Barnabas at dinala siya sa mga apostles. Nakuha yung distinction, okay? So, dinala siya sa mga apostles. Yan, yung mga apostles, yan sila Peter, sila James, sila John. Okay, so break tayo dito. Verse 20, pumunta agad si Saul sa mga synagogue para i-preach na si Jesus ang Son of God. Sa mga synagogue. So, hindi lang isang synagogue ang pinuntahan niya, marami. Okay, so, yung synagogue po, yan po yung mga, parang Bible study centers nila, mga mini hindi po yan temple, yung temple nasa Jerusalem, okay? So yung synagogue po, diyan po sila ginagawa nila yung kanilang weekly Torah reading, okay? Diyan sa synagogue. It's a holy place, it's a place of prayer and worship. Sa mga Hudyo po, pag sinabing prayer, nandoon na po lahat. Okay? So halimbawa, they come up to the temple to pray, kasama na doon yung singing, yung mga basta kasama na doon yung reading ng Torah, kasama na doon. Ang tawag nila doon pag sinabi nila pray. Sa atin kasi pag sinabi natin pray, alam natin pray lang, hindi kasi nakahiwalay pa yung praise and worship, nakahiwalay sa kanila. Hindi, pag sinabing pray, yun na yun lahat yun. Kung ano man yung gagawin nila doon sa temple, pray ang tawag nila doon normally. Okay? So in general ang tawag nila pray. Okay, so tapos eto intindi, verse 21, bumilib lahat, hindi lang yung iba, lahat. Bumilib lahat ng nakarinig sa kanya. Sabi nila, di ba siya yung lalaki na nasa Jerusalem na pumapatay? Kita nyo? Di ba sabi ko sa inyo nakaraan, hindi lang niya huhulihin ang talagang end goal, papatayin niya talaga. So natatandaan niyo yung nakaraan yung sobrang yung missile barrage sa Tel Aviv, di ba? Kasi ang gusto ng Iran, mawala ng Israel, as in mawala, as in wipe out from the face of the planet. Burahin yung Israel na bansa at burahin yung mga tao. Yun ang gustong gawin ni Paul. Ang gustong gawin ni Saul, burahin niya yung Christianity, pati yung mga tao, ubusin niya. Okay, ganun katindi tong tao na to. Okay, galit na galit sa Christian faith. Tapos ngayon siya yung nangunguna sa pagpipreach. Bumilib lahat ng nakarinig sa kanya. Sabi nila, di ba siya yung lalaki na nasa Jerusalem na pumapatay sa mga taong sumasamba kay Jesus? At di ba pumunta siya dito para arestuhin ang mga taong yun at dalhin sila sa mga chief priest? Verse 22, sobrang amazing. Pero lalong naging mas makapangyarihan ang preaching ni Saul. Sobra. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, di ba, meron ng background si Saul, merong solid background si Saul sa Torah. Okay? Sa Tanakh, sa Old Testament. Okay? Meron siyang solid background. Ngayon, nung nagstay siya sa verse 19, nung nagstay siya ng ilang araw kasama yung mga disciples, sigurado he spent time learning yung mga teachings ni Jesus at yung story ni Jesus. Tapos ngayon, di ba nalaglag na yung scales sa mata niya? Okay, yung spiritual eyes niya, yun, manifestation lang yun na kung ano ang nangyari sa spiritual eyes niya. So, ang nangyari ngayon, habang nagpapakwento si Saul, nare-realize niya yung mga nangyari ng Old Testament. Yun. Yung sinabi ni John the Baptist na the Lamb of God who takes away the sins of the world. Doon nare-realize ni Saul, kaya may offering. Siya yung lamb. Kaya nung panahon ni Abraham, ito nakatahi ito. So, kaya tinanin nyo, pagdating dito sa verse 22, pero mas lalong naging makapangyarihan ang preaching ni Saul. Sobrang, ito matindi sobrang kapani-paniwala ang mga ebidensya niya na si Jesus ang Christ. Okay? So, si Jesus ang Kristo, ng Christ ang Messiah. Kaya, hindi na makasagot sa kanya ang mga Jews, ang mga Hudyo na nakatira sa Damascus. Parang si Stephen. Walang ma-counter-argue kay Stephen. Kaya lang mas matindi tong si Saul kasi galing sa notoriety. Okay? Galing sa pagiging notorious. Okay? So, pagkalipas ng ilang araw, nagplano ang mga Hudyo na patayin siya. Ganun. Ganun ugali nila. Pag wala na silang maisagot, imbis na sumama sila sa iyo at sabihin, ang galing, tama yon, wala na tayong maisagot. Ibig sabihin,
tama siya. Imbis na sabihin, sumama tayo sa kanya, ang gagawin nila, patayin natin. Sila Saul, ganun ang ginawa kay Stephen. Walang maisagot kay Stephen. Kay Jesus, wala silang maisagot kay Jesus, pinatay si Jesus. Si Stephen, walang maisagot kay Stephen, pinatay si Stephen. Ngayon si Saul, walang maisagot kay Saul, papatayin din si Saul. Ang hirap kausap nitong mga to. Ano ba yan? Kaya ang ganda nung sinabi ni Lord na mahalin ang kaaway, do good to those who persecute you, Sobrang revolutionary, sobrang anti-culture nun. Kasi ito, makikita nyo naman, pattern ito. So ganito ang customary, ganito. Pag wala na sila maisagot sa'yo, napatunayan mong mali sila, gusto nila iligpit ka, gusto nila ikaw patayin. Okay? Kaya kaya yung mga bata naglakihang tamad kasi sa mga action movies, idol natin yung mga bida sa mga action movies kaso pag ang tawag dun sa mga pinapatay ng kalaban, nililigpit. Ayan, yung mga bata naging tamad. Diba? So, mga bata, iligpit yan. Kaya tuloy yung mga bata pag inutusan mo magligpit, parang nati-terrorize sila. Sinong ililigpit? Pero tayo mga Pinoy Tayo mga Pinoy nagagawa na ng masama, sobrang linis pa rin di ba? Pag nagsusuntukan, pupulbusin kita ng suntok. Sipin yun, linis. So magsusuntukan na, magpupulbus pa. Pupulbusin kita ng suntok. Pag babariling ka, hindi ka lang basta babarilin. Pauulan ang kita ng bala. Kita mo, may ulan pa. Pagkalipas ng ilang araw, nagplano ang mga Hudyo na patayin siya. Pero nalaman niya ang plano nila. Inabangan siya ng mga tao sa city gates araw at gabi para patayin. Ay! Kaya isang gabi, itinakas si Saul ng mga disciples niya. Nilagay siya sa isang basket at binaba sa kabilang side ng pader. Kita nyo si Saul nakapag-disciple agad ka bago-bago, di ba? So yun, nakapag-disciple siya agad at ang suspecha ko, yung mga kasama niya po, hindi naman siya pumunta sa Damascus mag-isa, meron siyang entourage, mga disciples niya yun, mga followers niya. So ang suspecha ko, naging Christian siya, nag-follow suit tong mga to kasi ang taas ng tingin itong mga to kay Saul, sama-sama sila Okay? Ito ang topic natin ngayon. Tingnan niyo to look at the zest of, bakit ganito si Saul? Bakit? Kasi nabukas yung mata niya, nakumpleto na siya Yung first half na kailangan niya, nandun na yun. Okay? Stock knowledge na yun sa kanya, memorize niya na yun. Tapos nung na-encounter niya si Jesus, tapos nagstay siya ng ilang araw kasama yung mga disciples, ayun na, upuan na sila to. Na-imagine ko parang sa church namin dati hanggang magdamagan, overnight hanggat hindi talaga bigla ka nalang nawawala sa ulirat mo, yun na yun, yung nagdilim na yung paningin mo, tapos humilik ka nalang bigla. So yun, hanggat hindi aabot sa ganun, talagang dire-diretso lang ko ito kahit nakahiga na. Bakit po doon sa church namin ganoon dati tatay, bakit po nung tinutukso si Eva, bakit po hindi naman po nakailam yung ang Diyos hanggang ganun Tingnan ninyo ang ganda sana maging desire natin to. Si Saul galing sa kalabang faction, tapos kita nyo, this shows you the sincerity of Paul's heart. Paul's reaction to what took place, okay? And his eagerness to spread the word to the Jews, okay? To his fellow Jews na nag-cheer on sa kanya para patayin yung mga Christians na Jews din naman, okay? Para patayin yung mga Christian, ito yung mga talagang nagsusupport sa cause niya. Tapos nung nakita niya na yung mali niya, okay? Nakita niya na si Jesus talaga yung sinasabi ng scriptures na mahal na mahal niya yung scriptures. Nakita niya na si Jesus yung personification nun na pina-persecute niya, nag-complete turn around siya, tapos gusto niyang i-save tong mga taong to na kasama niya na nagsusupport sa pagpa-persecute niya sa mga Christian. Gusto niyang i-save. This shows you the sincerity of his heart. That even when he was persecuting the Christians and putting them into jail and torturing them and killing them, he was really, really sincere about it. So sincerity, okay, when it comes to truth, sincerity is not a reliable measuring tool for truth. Why? Because you can be sincere but sincerely wrong. And Paul
learned that. Okay, he was sincere but sincerely wrong, but he still had his sincerity with him when he found the truth. So mas lalong nag-amplify yung sincerity niya, kaya gusto niyang iligtas. Ito mga to, gusto niya sa synagogue agad siya pumunta eh. No, excited siya dito sa bagong discovery niya na ito pala yung 613 laws na sinusunod natin, yung mga mga law ni Moises, no? Ito pala yun lahat. Ito pala si Jesus pala yung personification nito. Si Jesus ang fulfillment ng lahat ng ito, at na-encounter ko si Jesus. Ito si Jesus yung Messiah na pinapatay natin. Ito siya. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Grabe to. Yun ang hingin natin kay Lord yun. Yung ganung klaseng Kahit man lang, tol, kumusta ka na? May gusto ka ba ipag-pray ko sa'yo? Love ka ni Lord Pag may tumawag sa inyo, nag-PM, pag isama mo ako sa prayer, tawagan mo agad. Ipag-pray mo na on the spot kasi open door na yun. Okay? Pag-pray mo naman ako, hindi yung, sige, pag-pray kita, hindi yung magko-comment. Ang nakakalungkot nga, karamihan pag sinabi, praying for you sa comment section, yun na yun eh. Yun na yung prayer eh. Diba? So, pag sinabi nyo sa comment section na I'm praying for you, at least pause and really give it a moment na ipag-pray mo yung tao. No? Hindi yung comment na, yun na yung prayer. Okay? So, ganda nito ni Risa Binos, mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Amen. Totoo yan. Yan yung sinabi ni Jesus na ako mismo papakita sa kanya kung anong mga titiisin niya para sa akin. Okay? I have been crucified with Galatians 2:20. I have been crucified with Christ and I no longer live but Christ lives in me. The life I now live in the body I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Galatians 2:20. Ganda. Okay, so ayan, that's our topic for tonight. Sana po na-bless kayo. Sana po ipag-pray natin na bigyan tayo ng heart na kagaya ni Paul na talagang gigil kasi talaga imagine, isipin mo kung na-discover mo yung sakit sa yung gamot sa cancer. O kaya na-discover mo yung gamot sa COVID na libre na meron sa bahay. Isipin mo, hindi mo ba yun ipagsasabi sa mga friends mo, hindi mo ba yung ikakalat? Hindi mo ipagsasabi? Lalo na to, salvation for all humanity, salvation for your friends, no? The peace that transcends all understanding. Kung may kaibigan kang stress, naghahanap ng peace of mind. Si Jesus ang peace of mind. Kung may kaibigan kang lagi na lang nasasaktan, lagi na lang pinapaasa, lagi na lang iniiwan, lagi na lang binabasura. Si Jesus nang gagaling ang totoong value. No? Si Jesus nakakaalam ng totoong value natin. No? Dalhin natin sila kay Jesus, dalhin natin si Jesus sa kanila. No? So, sana maging kagaya tayo ni Saul, no? Hindi yung patay na saka tayo. May napansin kayo pag may namamatay tapos may nag-eulogy? May napansin kayo? Karamihan sa nag-eulogy, especially kapag celebrity yung pumanaw, karamihan sa mga nagsasalita, I don't know if it's intentionally, almost always they would sound like they're trying to make it about them. Kung paano sila nasaktan sa pagkawala nitong taong to. Nasaktan ako, grabe. Hindi ko kinaya, nasaktan ako. Kaya yung relasyon ko sa kanya, grabe kasi ganyan. So, laging tungkol sa sarili niya. No? Hindi ganun ang Christian life. Laging tungkol sa sarili mo. Hindi tungkol to dun kay Jesus. So, ang dami ko naman naririnig na testimony, although okay naman din yun, na ginawa ni Lord yung gusto ko. Happy ako, binigay ni Lord yung pinagpipray ko. Happy ako, ginawa ni Lord yung gusto ko. Although nakaka-impress yung gusto ko binigay ni Lord, no. Yung gusto ko binigay ni Lord, ito kasi gusto ko talaga mangyari. Wala pa ilang taon ko na itong pinagpipray. Kumbaga sa weteng alagang number ko to. Ganun, diba? Ito talaga yung pinagpipray. Tapos binigay ni Lord yung gusto ko, binigay ni Lord yung hinihingi ko. May mas magandang testimony dun eh. Yung ang saya-saya ko po kasi nagawa ko yung gusto ni Lord. Kasi parang siguro 8 out of 10 na mga nagte-testimony palagi na lang na nagpapasalamat sila sa Diyos kasi ginawa ng Diyos yung gusto nila. Ginawa ng Diyos yung gusto nila, binigay ng Diyos yung gusto nila. Okay naman yun. Ako nga, di ba, yung video ko, di ba? Pinakita ko pa sa inyo. Pero
kita niyo naman, although kasi pagod na ako, pero yung excitement ko wala dun sa bagay. Excitement ko yung naisip ka ni Lord. Doon ako na-excite eh. Doon ako naiiyak na naisip ni Lord. Halimbawa, yung pest control. Yung kasi dito, di ba, meron kaming food business dito. Tapos one time biglang merong daga sa sa kisame, ang ingay. Naghahabulan. Ala, paano na yun? Sabi ko tapos isip ko paano yung pag magpapa-pest control tayo. Ang mahal magpa-pest control, no? Doon sa parsonage, mini-maintain ko yun, no? Nung wala pang pandemic, kaya naman ako nagme-maintain doon. Meron kaming regular session noon. Ang mahal. Sabi ko sige, pag-ipunan natin, pag-pray natin ngayon yan kasi yung syempre food business yun eh. Ganun yung nasabi ko. Sabi ko pag-pray natin na makaipon tayo para doon, no? Actually, hindi ko na napag-pray. Nabanggit ko lang sa kanila. Hindi ko alam kung sino kila Jing ko pinag-pray nila o ano. Pero I was thinking about it. And it's my concern. Ayun, si Kuya Jeff nag-message sa akin. Sabi niya, Brother Ruther, gusto niyo pong ko. Hindi ko to binabanggit dito na may problema kami sa pest ha. Hindi ko binabanggit sa broadcast. Dito lang sa meeting namin. Sabi niya, baka kailangan niyo po ng pest control. Ako po yung nagme-maintain ng house ni Pastor Bong Saking ng CCF, tsaka ni Pastor Hiram Pangilinan ng Church So Blessed. Tapos pinakita niya yung portfolio niya, pati yung mga pictures. Tapos hindi lang ako naimik kasi wala akong budget pero inisip ko kailangan ko to Tapos nagtanong ako sa kanya, Kuya, magkano po yung session? Tapos sabi niya, Pastor, gift ko na po sa inyo. Isipin niyo, gift ko na po sa inyo po. Para sa ministry niyo po. Ayaw nga niyan magpa-shoutout. Ako na lang suma-shoutout kasi gusto ko tulungan yung enterprise niya kasi syempre kahit papaano, di ba, makatulong tayo. Alam niyo, umiyak ako nun. Tinanong ko siya meron kayo pandaga, Kuya? Meron po, sakto. Tapos nung in-schedule niya na, nung talagang confirm na, nung pupunta sila, umiyak ako. Nung nagkakwenta ako kay Mrs. naiyak ako. Sabi niya, ba't ka umiiyak? Pest control, iniiyakan mo. Sabi ko, kasi ang iniiyakan ko, hindi yung binigay ni Lord yung kailangan mo. Ang iniiyakan ko, yung pati yung ganun ka-trivial na bagay, iniisip ng Diyos. Iniisip ni Lord. Ano ba ako? Ecstatic ba ako dun sa item? Hindi ako dun ecstatic sa item. Kahit napakotse yan o bahay. Hindi ko iiyakan yung item. Ang iiyakan ko, yung naisip ako ni Lord. Ang iiyakan ko, yung si Lord, the thought that the God of the universe took time to give you his hearing and made it obvious that he is watching over you and the things that concerns you. He makes his own concern too. And isn't that amazing? That in itself is a miracle. Kaya ang gusto ko lang maggawa yung pinapagawa ni Lord. Hindi yung pagawa kay Lord yung gusto kong gawin. Naintindihan nyo? Gusto ko lang magawa yung pinapagawa ni Lord. Okay? Kagaya nung ito, when we were starting dito sa Bible Ninja, sinabi ko nung first 100 episode namin, sabi talaga ng wife ko sa akin, kasi syempre wife ganun naman lahat ng wives, di ba? Sabi niya, Han, ang lakas ng kuryente, ang lakas ng data, wala nga tayo ditong internet provider, talagang yung data binibili lang natin sa kaya nag-i-skip, kaya talon ng talon. May supporter ka ba dyan sa Bible Ninja? Wala, sabi ko. Nanghihingi ka man lang ba ng yung nag-a-announce ka ba? Kasi yung iba, 'di ba, pag andito naka-flash yung GCash sa ganyan, 'di ba? 'Di ba? Yung ibang live stream naka-flash yung GCash. I'm not saying it's wrong. It's just not my style, okay? So hindi naman ini-impress sa akin ni Lord na gawin 'yun. No, so sabi ko wala. Sabi, ba't mo yung ginagawa? Pinapagawa ni Lord eh. Di abonado ka. Oo. Tapos yung bigla may nag-support from Canada, bigla may nag-support. Ganun lang, nagugulat na lang siya, inaabot ko sa kanya. Pangdagdag sa bills, pandagdag sa food sa church, pandagdag sa relief goods, Saan galing? May nag-seed. Kita nyo naman, mabibilang nyo naman sa daliri. Isang series nga lang yung specialized series ko dito tungkol sa giving di ba? Hindi man ako dun Pero naisip ni Lord
Basta, pag Christian ka, ang focus mo, magawa mo yung pinapagawa ni Lord. Sana pag nag-testimony ka, ang testimony, happy tayo, nagpapasalamat tayo sa kay Lord kasi nagawa natin yung ginagawa ni Lord. And in the process, blessed tayo ni Lord, no? No, dagdag na lang yun. Pero ang core dapat magawa natin yung pinapagawa ni Lord. Hindi ginawa ni Lord yung gusto natin ipagawa. It shouldn't be the other way around. So, at yun ang story ni Saul. Nakita nyo, gigil na gigil itong tao na to talaga. Gusto niyang bumawi. Kamamatay-matay pa rin lang ni ano dito eh. Wala pa 1 taon nito mula nung namatay si Stephen. Kamamatay-matay pa lang ni Stephen nito. Gusto niya talaga bumawi. Identified pa siya, nakasama siya doon. Isipin niyo. So yun, ang prayer ko for all of you, sana maging prayer natin na kagaya ni Saul na proud kay Jesus at gigil na i-share yung encounter niya kay Jesus regardless of what people would say, no? Ang naging impulse reaction niya, gusto siya patayin eh. Gusto nga siyang patayin. Wala kayong makikita dyan na ang sagot ni Saul, ano ba yan kung kailan ako nagbago, kung kailan ako naglingkod kay Jesus, saka ako gustong patayin. Ano ba yan, mag-backslide na ako. Ano ba yan? Di ba? Ano ba yan kung... Sa tingin nyo, madali ang buhay ni Saul? Araw-gabi, binaabangan siya, gusto siya patayin. Madali ba yun? Ito basta tuwing lalabas tong broadcast na to, testimony talaga to ng goodness ni Lord. As in lahat. Kita niya naman pag binalikan nyo sa YouTube yung mga first episodes natin, di ba? Ito lahat, as in lahat, goodness ni Lord. Ito, Mike, yung lahat, grabe. Goodness ni Lord yan. Gumamit si Lord ng mga tao. Ito mga taong to na ginamit ni Lord kasi gusto lang din nila masunod si Lord. Ganun lang. So wala man akong pre-promise sa kanila eh. Wala man akong promise na okay, pag nag-support kayo dito, pag may nag-seed dito 10% sa inyo, 5% sa inyo, kaya may profit sharing tayo at the end of the year. Wala namang profit dito. Hindi naman to business venture. Pero kasi gagawin pa rin natin. Si Saul ganun. Sana ganun tayo. Sana ganun tayo kay Lord, no? We seek the blesser, not the blessing. We seek the giver, not the gift. No, and we don't just seek the Lord. We share the Lord, our encounter with the Lord, not because we love Him and we are proud to be associated with Him. We are proud to be called a Christian. We are proud of the encounter that we had with Jesus. We are proud of Jesus Himself. Kasi ganun eh. Pansinin nyo, kahit ano na lang, nababanggit ko yung misis ko. Proud kasi ako sa kanya eh. Pag nasa heart mo yung isang bagay o isang tao, lagi mo yung mababanggit, hindi mo yung mapipigilan. Ngayon kung kaya lumipas na isang araw, isang linggo ni hindi mo nababanggit si Lord sa mga kaibigan mo, sa social media mo, something is amiss. So, you need an encounter with Jesus. Not really, whatever you're going through, no, God is good. Come hell, high waters, whatever your circumstance is, God is good. God is good. Amen. Amen, amen, amen. Bring your friends, bring your family to Jesus. Bring the light of Jesus wherever you are. Spread Jesus like wildfire, no? Because our God is a consuming fire. Amen, amen. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you, we honor you, we bless you. You are so good. 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 May mga kulang po sa amin. May mga kahinaan po kami. May mga shortcomings kami, may mga shortfalls kami. May mga failings kami. May mga balances kami. May kulang sa amin, Panginoon. Pero ikaw... Tama po yung sinabi ng psalmist, Lord, when he said, there is nothing on earth I desire beside you. There is nothing on earth I desire beside you. All these things in life pale in comparison, Lord God, to the beauty of your love for us. Thank you. Thank you for giving us an encounter with you. Thank you kasi na-meet ka po namin sa buhay namin. Thank you kasi binuhay mo kami kasi patay kami dati. Maraming salamat po. Thank you Lord kasi tinanggal mo yung mga scale size namin para makita namin yung totoo. Salamat po. We bless you Father God. We bless you.
We bless you in Jesus' name, in Jesus' name. All glory to you, our light in the darkness. All glory to you. Lord, we ask, Lord God, that you would give us a brand new heart. All of us, Lord. Those who are tuned in tonight, give them a brand new heart. A heart that longs for you and nobody else and nothing else but you. Because when we have you in our lives, we are complete. We are complete. Thank you, Father, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.